Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam, sir, mga boss, mga lods, mga lodi. Andito pa rin po kami sa bayan po ng Moncada, Tarlac, at meron po kami ipapakitang property po sa inyo dito na meron pong sukat na 8,000 mahigit. O sabihin na natin, kasi ang nakuha po namin sa sukat sa Google po, nasa 8,800. O sabihin na natin 9,000 square meter more or less na lang po. Kasi wala pong hawak na titulo yung aming source. At kasama din po namin yung kapatid nung nagbebenta. Ang sabi po sa amin, wala daw to isang hektarya. So nung ginugol po namin, andun lang po sa 8,800 square meter o kulang-kulang 9,000. So ito po yung property na binibenta. At kasama itong mga mahogany po na ito, nasa mga 17 yata na mahogany ito. And then nakaalong cemented road po, 2 lane, at sa harap po ng property ay isa pong warehouse. Ayan, luwang po yung loob nito, yung warehouse na to, nakita namin sa loob, sinilip po namin nung kanina. So warehouse po yung harap, at ito nga po yung way po na papunta po sa town proper po, o sa highway ng Moncada, o sa MacArthur po, siguro na sa mga kulang-kulang 3 kilometro po siguro ang layo po niya sa National Highway o sa MacArthur Highway po. Sa Moncada town proper, nasa mga 5 kilometers po siguro. Ayan, sa T-Plex siguro nasa mga 8 to 10 kilometers po, pero baka wala rin po siguro kasi estimate na naman po yun. So simula po dito sa pilapil po na ito, sa part na yan, sa pilapil po na yan, diretso po yan, pero hindi po aabot sa pader po doon kasi meron po dong boundary sa part na yan, pero hindi po siya aabot sa pader doon. Sayang nga wala pong drone, pero makita po natin yun kung sakaling pinaliparan ni Boss Jason ng drone po ito pag available na po siya. So ang frontage po niya siguro sa mga 50 meters po, more or less. So sabihin natin 50 meters, mahigit na lang po siguro yung kanyang entrada. Yan, simula doon kila Kuya Chris, lapas pa doon konti hanggang doon sa part na yan. So ito yung mga mahogany po niya, malalaki na, pwede nang anihin. Ayan, tapos ano po siya, medyo nakapantay na po sa kalsada o sa sementadong daan itong property. Yan, hindi natin kailangan magtabon, pero kung gusto niyo patabunan, pwede naman po, konting tabon lang, baka wala pa nga pong ito eh. Ayan o, baba tayo konti para makita niyo po kung ilang ano lang po yung ano po nila. Ayan o, hindi po siya, alam niyo no, konti lang po. Hindi yung ano, mas matas lang, konti lang yung kalsada. Power line, dyan lang po yung power line. Ito po yung poste ng kuryente. Ito po yung poste ng kuryente. Ayan. Source of water. May nawasa na dito? Nawasa? Wala pa. Nawasa na. So ang source of water po dito nawasa, at saka mayroon pong deep well po doon. So try natin punta yung deep well doon. Sa ngayon po, meron yatang tanim na, ewan ko anong tanim nila, kung palay o damo. Ayan po, may mga damo naman. Ayan. So baka siguro hindi na nila tinamnan. Baka nire-ready po nila siguro sa second cropping. Ayan. So may dipol dito, may dipol rin dito. Ayan. So ang presyo pala ng property na ito ay 2.8 po. 2.8 million. Anong simintadong daan. Kahit kotse po makapunta rito kasi wala tayong dadaan ng rough road. Promise, wala po tayong dadaan ng rough road. Simentado po lahat. So may deep well po dito. Ayan yung deep well na isa. At andun din po yung isang deep well sa part na yan. Ayan. So maganda yung property. Flat na flat siya. At magandang i-develop to. Kung ano gusto nyo i-develop, pwedeng resort, pwedeng pang subdivided lot, ano pa, pang warehouse. Yan, pang warehouse kasi 2 lane naman po yung kalsada. Tapos ano pa maganda dito, marami pong pwedeng gawin dito. Para ano, ito nga po, ito yung pangalawang deep well po nila. Ayun po, pangalawang deep well. So yung boundary po, andyan na po yung boundary nya. Kung nakikita nyo yung mga medyo matataas na parang mais na yan, yun na po yung boundary nya. Ang shape po ng property nito ay rectangle po siya, o square na parang rectangle, mga ganun. So mahaba po, medyo mahaba, tapos malapad yung kanyang frontage, you know, simula dun sa source po namin kila tatay.
Gumanon hanggang dito. Ang luwang ng frontage. Nasa 50 meters po mahigit to. Ulitin ko po, ito po ay nasa 8,800 ayon po sa sukat po namin. Pero depende pa rin po yan kung ano yung nakalagay sa titulo. Yung source po namin kasi, hindi daw po niya nakita yung titulo ngayon. Pero title property naman daw po, sabi naman po niya. Pero nakausap niya kasi ang naglapit daw sa kanya yata yung ano isang contact niya. Ayan. So kasama din po namin yung kapatid ng may-ari. Ang sabi naman po ng kapatid ng may-ari, kulang 1 hektarya daw po ito. So pero yung presyo po niya is 2.7 million. May konting bawas pa naman daw, sabi ng yung source namin. May bawas pa naman, sabi po niya. Yan, konting bawas pa o bawas, basta negotiable pa naman daw po. Yun po sabi niya sa amin kanina. Yeah. So maganda po itong property na ito. Magandang investment rin. Pwede rin, maganda rin po retirement po ito. Sa mga magre-retire na po na yung inahalad nyo po is wala pang 1 hektarya. Tapos okay naman yung presyo niya po kasi sementado naman po yung daan. Tapos maganda naman po talaga itong property na ito. Wala rin po akong masabi dahil maganda po talaga. Flat terrain po siya, flat po. Tapos pwede kayo magtanim ng mga gulay, mga fruit bearing po dito. Tsaka 100% po dito malakas po ang mga deep well po nila dito sa Moncada, Tarlac. Ayan, malakas po yung mga deep well po nila. Tsaka nakanawasan na rin po yung source of water po nila ayon po sa mga source po namin. So sabi ko nga po sa inyo, nakadepende lang po talaga kami kung ano yung detalyeng sasabihin po sa amin ng mga source po namin sa mga property na nilalapit po nila sa amin. So hindi po kami naka-direct po sa mismong may-ari. Sa mga nagtatanong po kung magkano yung last price ng property, hindi po namin sasabi dahil yun po sabi ng source po namin, kausapin yung may-ari about sa price, and then yung mga document daw po upon viewing na lang dahil yun nga po sabi ko sa inyo, wala po siyang dalang dokumento. Pero sabi po niya titled property. So nakadepende rin po kami. Tsaka mag-due diligence naman po kami tayo kung sakaling gusto yung bilhin, mag-due diligence po muna tayo. Ayan. Ipaparelocate survey natin to. Kailangan natin iparelocate survey po ito. Tsaka yung obligasyon naman daw po, natanong niya daw po niya kanina, nasa din daw po nung seller yung capital gain tax tsaka porsyento ng ahente. Yun po sabi niya sa amin kanina eh. Ayan. So ay pero maganda. Ang ganda ng property. May pera lang ako, gusto kong bilhin ito. Kaso nga lang talaga gusto ko nang bilhin tong property nito pero pera lang ang kulang. Ayan. So hanggang dito po muna. Sa mga bago pa lang sa akin YouTube channel, huwag niyo sana kalimutan po mag-subscribe at pakita yung notification bell para ma-update po sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito ng magandang property. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.